Are you ready for God's appointment? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Alejandro Galicia and George Mendoza. I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa inyong pagkakilala sa Diyos at sa inyong paglagong spiritual. Ngayon tatalakayin po natin ay patungkol po kay Haring Saul. Now, nung mga nakaraan po pinag-usapan natin na yung bayan ng Israel, nireject nila si Yahweh as their king and gusto nila magkaroon ng human king. At yun nga po yung sabi ng Diyos kay Samuel, hindi ikaw ang nireject nila, ako ang nireject nila as king over them. So ang tanong, sino yung magiging king of Israel? Now, ang Diyos din po mismo ang pumili kung sino po yung magiging hari ng Israel. Bagamat yung pagre-rebelde, in a way, yung rejection, initiative ng mga tao ng bayan ng Israel, pero ang Diyos pa rin ang pumili sa pamagitan ni Samuel. Now, sabi po dito sa Samuel, 1 Samuel chapter 9, there was a Benjamite, a man of standing, whose name was Kish, son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bekorath, the son of Appiah of Benjamin. Kish had a son named Saul, as handsome a young man as could be found anywhere in Israel, and he was a head taller than anyone else. So, ito pong si Haring Saul, ano po ito? Gwapo, no? Tapos matangkad, no? Heartthrob, no? Tinitilian ng mga babae siguro, no? Sobrang gwapo niya. Siguro para siyang basketball player, no? Now, ito po yung mga ilang katuruan natin, no, sa ngayong araw. Number 1 po, God chooses people for a specific purpose and mission. Ang Diyos yung pumipili ng mga tao para sa kanyang specific na purpose at mission. Now, makikita niyo po sa Bible na sometimes or many times, pumipili ang Diyos ng mga mahihina. Kagaya ni Gideon, shepherd, kagaya ni David. Yung mga disciples nga lang ni Jesus, sipin niyo, mga ordinaryong tao ng mga mangingisda, no? Yung isa tax collector, yung isa zealot. Interesting nga yung pagpili ni Jesus sa mga disciples. Pero throughout the Bible, makikita niyo po, madalas na pinipili ng Diyos mga ordinary, no? Para sa mga extraordinary purposes and missions. Now, yung Diyos, siyempre, hindi naman siya bias, no, na kailangan mahihina lang para maintanyag ko yung aking kapangyarihan. Hindi naman laging ganun. Sometimes yung Diyos ko pumipili, gumagamit din ng mga hari, no? Kagaya ni Nebuchadnezzar, kagaya ni Cyrus the Persian, yung mga head of the state, mga emperors and kings and prince and princesses. So makikita po natin na ang Diyos walang pinipili, lahat pwede niyang piliin, no? Kahit ordinary man o hindi. Kaya nga sa mga sa mga leaders ng church, no, na pinipili ng Diyos, hindi lahat yung mga mahihina o hindi kagwapuhan. Yung ibang pinipili ng Diyos, mga gwapo din, di ba? Katulad ko. Biro lang. Mumasok sa isip yun. So, sabi dito, handsome a young man as could be found. No? This time, ang pinili niya naman, gwapo. No? Pero, the point is this, kahit sino pwedeng piliin ng Diyos. Kahit ikaw na nakikinig ngayon na nakahiga sa kama mo, no? Na parang you're just one of the billions of people na nagigising sa ngayong umaga at magsisimula magtrabaho, no? One of the many billions of people. Pero minsan tingin natin sa sarili natin insignificant. Parang hindi naman ako importante, hindi naman ako kagaya ng mga kaibigan ko, mga classmates ko, mga kapatid ko na higit kaysa sa akin. Pero tandaan natin, kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos para sa kanyang specific na misyon at specific na kaparaanan. Now, pangalawa po, God uses ordinary moment for extraordinary purpose. So, kung si Saul pinili ng Diyos para maging hari,
yung ordinary moment. Minsan ginagamit ng Diyos for extraordinary purpose. Tingnan niyo po sa verse 3. Something interesting dito, no? Now the donkeys belonging to Saul's father Kish were lost. And Kish said to his son Saul, "Take one of the servants with you and go and look for the donkeys." So dito sa verse 3, may nawawalang mga asno, no? Mga maliliit na kabayo. Na kung titingnan nyo, okay, may nawawalang mga donkeys, mga asno. So what? No? Parang very ordinary situation. Lahat naman tayo nawawalan, di ba? Minsan nawawalan tayo ng susi, nawawalan tayo minsan ng pera, minsan nawawalan yung pitaka natin, minsan nami-misplace natin nasa yung cellphone natin. Yung iba sa atin, mga nawawalan ng love life, no? Nawawalan ng boyfriend, nawawalan ng girlfriend. So, ordinary lang naman na nawawalan tayo. Pero, itong bagay na ito, makikita natin na kahit very ordinary moment or situations, ginagamit ng Diyos for extraordinary reason, extraordinary purpose. At sa kanilang paglalakbay nga, no, yung kanyang servant, hindi nila makita yung mga asno, yung kanilang mga malilit na kabayo. Sabi ng kanyang servant, ay meron pala dito manghuhula, yung prophet. At that time kasi yung prophet parang tingin nila mga manghuhula eh. So may manghuhula, hindi pa nila siguro kilala kasi hindi binanggit ko ano yung pangalan eh. Sabi, meron dito, sikat yung, kilala yun, basta dito yun. Manghuhula, si Samuel yung tinutukoy, si prophet Samuel. Pero yung situation na yon, na pagkawala ng kanilang donkey, yung pala yung gagamitin ng Diyos para makausap nila si Samuel. At si Samuel pala may dapat na gawin, no? Para ma-accomplish yung plano ng Diyos. So, God uses ordinary moment for extraordinary purpose. Kaya lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, kahit simple lang yan, ordinary man yan, baka may ginagawa ang Diyos. Dapat nating pakinggang mabuti. Dapat tayo maging sensitive baka sa mga ordinaryong sitwasyon, may malaki palang ginagawa ang Diyos. No? Pangatlong puntos po. God sets divine appointments in advance to accomplish His plan. Yun nga po, hinahanap nila si Samuel. Pero si Samuel, kinausap na rin ng Lord. Sabi nga po dito sa verse 15, "Now the day before Saul came, the Lord had revealed this to Samuel." So bago pa mawala yung mga donkeys, bago pa pumunta si Haring Saul, inihayag na ng Diyos kay Samuel. Na ano daw yon? "About this time tomorrow," pati exact time, no? Exact place, "I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him ruler over my people Israel." About this time tomorrow, yun yung divine appointment ng Diyos. Meron ditong lalaki pupunta, no, from the land of Benjamin. I-anoint mo siya as king over Israel. "He will deliver them from the hand of the Philistines. I have looked on my people, for their cry has reached me." So mga kapatid, hindi natin alam, meron palang prepare na yung Diyos, no, in advance. Hindi lang natin alam. May mga mamimit tayo mga tao na parang ordinary lang, hi, kamusta, hello lang. Pero hindi natin alam, may connection pala yan sa atin later on, no, in the future. Kaya maging sensitive tayo sa mga pagkilos ng Panginoon. Minsan yung ordinaryong hi, hello, merong plano ang Diyos dyan. Halimbawa, dun sa napangasawa mo, nagsimula yan sa hi, hello lang eh. Nagsimula yan sa chat lang. Hindi mo alam, magkakaanak ka pala sa kanya. Di ba? So, matindi yung divine appointment. Hindi natin alam yung future. Pero hindi natin namamalayan, kumikilos na pala yung Diyos sa kasalukuyan. At may ginagawa na pala ang Diyos na paghahanda para sa ating kinabukasan. Kaya po, ilan po sa mga application natin ngayong araw. Number 1, believe that we all have assignments from God. Lahat po tayo merong assignments from the Lord, lahat po tayo may mission, lahat po tayo merong pinapagawa ang Diyos sa atin. So, we all have assignments from God. Kahit nasabihin mong, hindi ko pa alam hindi ko ma-discover, ano ba talaga pinapagawa sa akin, Lord, confused ako. I'm in a limbo, I don't know what to do. No, pero kung kahit ang sitwasyon mo, for sure, may assignment ka sa Panginoon. You have to discover it. Kung na-discover mo na may assignment mo sa Panginoon, yung mission mo sa Panginoon, well and good, pagbutihan mo. Ako na-discover ko yung mission ko, yung pinapagawa sa akin ni Lord, kagaya nito. I do daily devotions, I teach, I preach.
I do my best. Kahit nga ngayon, sobrang sakit na lalamunan ko po talaga nitong mga nakarang araw, and I think aabutin pa to ng I don't know how long. Pero, salamat sa Panginoon, binibigyan niya ako ng lakas. And I always want to give my best sa lahat ng ginagawa ko, kahit sa paggawa ng devotion everyday. Minsan masakit ulo ko, hindi lang halata, no? Pero I have to give my best. Kasi task to ng Diyos, assignment to ng Diyos, na dapat kong pagbutihan. Ikaw rin, for sure, may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Kung hindi mo alam kung ano pinapagawa sa ng Diyos sa mga big thing, sa mga small things, marami yan. Diba? May asawa ka. Definitely may pinapagawa sa iyo ang Diyos sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa eskwelahan, no? Sa trabaho mo. At kung hindi mo ma-discover pa yung bigger thing, sa small things, napakadaming pinapagawa sa iyo ng Diyos. And number 2, be sensitive to God's providential appointments. Maging sensitibo tayo sa pagkilos ng Diyos sa atin. Huwag natin i-chaparehan yung mga parang ini-snub yung mga tao sa paligid natin. Kasi hindi mo alam, yung tao na yan, hindi mo lang na-encounter, pero makakasama po wala yan ng pangmatagalan. O kaya siya yung magiging bridge, magiging tulay, para makilala mo pa yung ibang mga tao na in-appoint din ng Diyos para makatulong sa iyo, makatulong sa misyon na pinapagawa sa ng Diyos. Kagaya nga sa nabanggit ko, no? Yung napangasawa mo nga lang, nagsimula lang yan sa hi, hello. Nagsimula lang yan maybe sa chat, or nakita mo lang siya sa eskwelahan, no? Or naging classmate mo siya once, and then, hindi ka nag-uusap. Later on, after 5 years, nagka-chat kayo, nagkainlaban, nagkaasawahan, nagkaanak. Ngayon may apo na. Hindi natin alam yung appointment ng Panginoon . So be sensitive to God's providential appointments. Kasi laging merong divine appointments. Laging merong mga appointments ng Diyos na inilatag niya na talagang magiging susi para sa mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pangatlo po, be ready to be empowered by God's Spirit. Ang Diyos po may misyon na pinapagawa sa atin. Pero yung misyon ng Diyos hindi nakadepende sa ating lakas. Alam niyo po, makikita niyo po sa buhay ni Haring Saul, lagi po siyang ini-empower ng banal na spirito. Parang yung mga judges din, no? Ini-empower ng banal na spirito para ma-accomplish yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Ganun din po sa atin. May assignment ka, may mission ka, may purpose ka. Pero huwag kang dumepende sa sarili mong lakas. Kasi minsan pag tumingin tayo sa sarili natin lakas, nanghihina tayo. Kasi hindi natin makita yung sarili natin na kakayanin yung ating assignment o mission dito sa buhay. So kailangan talaga natin magtiwala sa Diyos. Remember that God Himself will empower us to accomplish His mission, His purpose, His task that He has given us. So, kung ano man ang pinapagawa sa atin ng Diyos, huwag natin kalimutan na siya na nagbigay ng mission sa atin. Siya din ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ma-accomplish natin yung mission na pinapagawa niya sa atin. Now, para po sa ating discussion, why do we need to be sensitive to God's appointments? Bakit kailangan laging conscious tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay? Now, para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung the first king of Israel and the last king of Israel. Tayo manalangin. Father God, thank you for calling Saul and showing how you appoint ordinary people for your purposes. Help me believe that I too have assignments from you. Teach me to be sensitive to your providential appointments, even in simple and unexpected situations. Trusting that you are guiding my steps, prepare my heart to respond with humility and obedience. Fill me with your Spirit so I can accomplish what you have entrusted to me. Guard me from pride and self-reliance, and keep me dependent on you. Thank you for Jesus, our perfect King. Help me to glorify Him at all times. Help me follow Him faithfully every day. In Jesus' name, amen and amen.
Kung kayo po ay mayroong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.